Ay, magandang umaga po. Pag-usapan natin very short lang. Nais ko lang ipakita po, ang isang, katotohanan na mga USEC sa DOJ ay fake news din. Ay naku, tawagin natin fake opinion, opinion that cannot matter. Gano'n na lang po siguro ang pinaka-coolest natin maibigay diyan. At, ito po ay isang USEC ng DOJ. So if that is so, it brings bad taste to our nation. It brings bad news for our country. Kasi po, lalabas po na yung ating bansa pala ay mga bansa ng mga bobo. Parang yan po ang nangyayari dito. So anyway, whatever it is, for all does it take, it only proves na sa ating mga opisina sa pamahalaan, actually matatalino mga yan. Kung matatalino mga yan, ay nalagay sila sa balag ng alanganin na yung boss nila ay dapat susunod sila sa linya ng boss nila. Kahit alam nila na hindi totoo, papilitin nila, nakakahiya. Lumalabas na sa pilitan. Pilit na pilit. Ay, yun ang pinakamahirap. So anyway, dito tayo. So, Prosperis, Beth, yawn! Okay, maigsi lang ito. Tito Happy, good morning. So ito po, by the way, itong pag-usapan natin, i-upload ko muna ang pinakabatas nating konteksto ng pag-usapan natin. Pakitingin nyo itong batas na ito. Article 59, ilabas ko sa screen. Article 59 ng Rome Statute. Ang Rome Statute po, ibig sabihin batas na ginawa sa Roma ng mga international law experts. At yung ginawang batas na yan, ang pakialamang para itayo ang International Criminal Court. At kung magpapatayo ka po ng isang isang international court, kailangan ilagay mo rin mga batas na pagsusundan ito. So ito, kung naaresto, nakalagay ito, Article 59, kung maaresto na yung isang akusado na inaakusahan sa International Criminal Court, ang tanong na lang dyan, susundin ba itong utos ng Article 259? Sagot po, susundin. Kasi yun naman batas para dyan. Yan. Ang batas nito po ay nagutos ang International Criminal Court kung ano ang gagawin sa taong naaresto para sa kanilang kaso. Number one, a state party which has received a request. Kung ni-request ng International Criminal Court ang isang bansa na kasapi ng International Criminal Court, ay may obligasyon sila na hanapin ang taong pinaparesto. Next, kung maaresto na, may obligasyon din sila sabihin na a person arrested shall be brought promptly, kabilis, kagad-agad, forthwith, before the competent authority, competent judicial authority. Eksaktong i-highlight ko yung competent judicial authority in the custodial state. So Pilipinas, ang custodial, kasi kung sino naka-aresto, siya naka-custody. Okay? Wala nang klaro wala nang ano to, wala nang kawala. So hindi pwede mo sabihin na kamo dalhin siya sa Netherlands ang korte. Hindi. Pilipinas kasi dito siya inaresto. Pagkatapos, ano ba ang gagawin ng competent judicial authority? Pero bago nung gawin, ano ibig sabihin na mga korte po yan. Pag judicial, ang ibig sabihin judicial, lahat ng mga bagay-bagay na hindi makita at desisyon ko ano talaga nangyari, judicial function yan. Tapos yung mga decision mo kung makapagbigay ng isang final na utos na hindi na maring babaliin, kung ay panel na yan ay judicial function. Okay? So, ang balak, bakit ipinapadala ng International Criminal Court sa mga korte sa lokal kung saan naaresto? Sa korte ng lokal na yan. Para titingnan ang papel na ginamit ng warrant of arrest kung totoo ba o hindi. Kung may diferensya ba o wala. Tapos, para alamin na yung inaresto pag tao ay tama, baka ibang tao inaresto. Tapos, para tingnan pa rin na ang karapatan ng taong inaresto ay marerespeto.
So number 3, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. So pwede siya manghingi ng piyansa. Okay, gano'n lang kasimple yung pinaka dalawang mabigat na karapatan. Ibig sabihin po, pwede ka makapagpiyansa sa korte kung saan ka hinuli. At kung makapagpiyansa, kaya lang sa atin, heinous crime, hindi siya makapagpiyansa dito. Kasi sinasabi sa atin dito, pag heinous murder, crime against humanity through murder, yan ang nangyari. So, ano naman ang ginawa ng USIC ng DOJ? O ito, tingnan nyo para maniwala kayo, ayan. Ano yan? International Criminal Court. Yan. Rome Statute. Balik ako doon sa Article 59. Yan, itong Article 59. Punta tayo ngayon sa yung USIC ng DOJ na lumalabas pa tuloy grave, gross ignorance of the law siya. Akalain mo ba naman, tingnan mo, ang Department of Justice daw yun ay parang korte na rin, parang judicial authority na rin. So, angat ko sa screen, pakinggan nyo siya. Pinahiya nyo lang yung kanilang opisina. Ayan. Toothbrush, toothpaste at mouthwash meron. Ayan. Ayan. So, wag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na nag-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila. Papunta na tayo kay USIC. Balik naman po ngayon tayo kay USIC Nikki. USIC Nicolas Oy. Issue. Bakit daw nag-violate ng pagpapa-implement ng Rome Statute ng Section 59? Hindi section, article. Ano ba itong sinasabi nilang Section 59 ng Rome Statute? Article 59. Una-una, isang malaking pagbabaliktad doon sa posisyon nila yan. Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, may nakalagay doon sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay CPRRD. Pangalawa na yung dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo, na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, ang Department of Justice. Yeah! Bakit kayo maging ang lapit-lapit na ng korte pakinggan pa uli. At in fact, yung Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC. Dahil ito ano yung Prosecutor General? Hindi naman prosecutor yan. Hindi yan korte. Sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba ng DOJ ang nagsilbi bilang? Talagang may masama. Hindi niyo sinunod ang proseso ng International Criminal Court. Kahit pa ayaw nila ni Duterte yun, pero kayo na sa gobyerno, may obligasyon kasi hinuli nyo. Ng competent judicial authority, walang masama doon. Kasi unang-una, ang DOJ ay may quasi-judicial functions naman yan. Anong quasi-judicial function ng DOJ? Sige nga. Ang decision po ng DOJ sa mga probable cause ay hindi quasi-judicial function. Executive function po yan, Mr. USIC Nicolas Oy. Iba yung judicial authority, iba yung executive authority. Ang inyong desisyon sa mga kada probable cause para lamang isampa sa korte ang kaso. Hindi kayo yung nagdidesisyon. Hindi kayo yung nagbibigay ng final na konklusyon sa kaso. Kayo lamang nag-umpisa ng kaso. Hindi yan quasi-judicial authority ang ginagawa nyo, ginagamit ninyo sa fiscal. You have no quasi-judicial authority there. Only executive authority. Tandaan mo yan, Yusek? Challenge tayo, magdebate tayo.
Mali, mali. Unang-una, judicial. Ibig sabihin judicial, nag-exercise ka ng ganap o namang trabaho na kailangan mo tumingin at mag-isip ng malalim para malaman mo kung ano talaga ang nangyari. Ganun po yung judicial function. O, pakinggan natin ulit si Yusek Te. At isa sa mga quasi-judicial functions ng DOJ ay sabihin, no, ay i-determine na kung ang isang arrest ay valid, no? Yeah. Wala kayong authority to decide if the arrest is valid or not. Ang authority nyo lang dyan is biglang tingin ninyo bilang executive na tingin kung valid sa tingin ninyo, isampa nyo sa korte. Korte magdidesisyon, hindi kayo. Ay, nako. Gandang halimbawa dyan ay tuwing kami nagko-conduct ng mga inquest, tuwing nagko-conduct ng inquest sa mga Ang fiscal na conduct po ng inquest ay hindi judicial authority. Ano ka ba? Balik ka nga sa law school. natin, ang unang-unang ginagawa nila bago pa pagpasya, no, kung ipapasagutin yung respondent, ay alamin muna kung valid yung pag-implement ng warrantless arrest. Pag-implement na warrant of arrest kung valid o hindi, ay sa inyong tingin lang yan, hanggang doon lang yan, hindi ka nagbibigay ng desisyon. Ang nagdesisyon yung korte. Halimbawa, ganon, na meron dinala sa inyo, inaresto, dinesisyonan ninyo na kasuhan sa korte ng murder. Ang pagkaso ninyo, pag-desisyon ninyo na kaso ng murder, hindi po yung judicial function. Tingin nyo lang yan sa inyong executive function sa pagpatupad ng batas. Yan ang tawag na executive function na ang sinumang nakasala ay kukulong. Pero binigyan kayo ng konting leeway na magkaroon kayo ng ebidensya, hanapin nyo at patunayan nyo pa sa korte. Ang pagtitingin kung guilty o hindi ay yung korte pa rin. Kaya yan lang ang judicial authority, yung korte. Well, the hell did you get that idea, boy? So ito, walang bago dito. Ginagawa talaga ng mga fiscal natin to na sabihin kung tama ang pag-implement ng isang arrest sa Mga tao. piskal dyan, tumayo kayo, mga abogado, nakarinig. Magkipag-debate tayo. Ang trabaho ba ng piskal pagdetermina kung mayroong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction ay judicial? Quasi-judicial function ba yan? No, hindi yan. Tandaan mo, Yusek, ang judicial function ng pag-exercise ay pagtingin ng malalim na ang pakay ay makukunan ng karapatan o ang makukunan ng kalayaan ang tao. So kayo ba pag magdesisyon kayo na ay nagkasala is at General Bantag kay Paris pa ko natin, magdesisyon tayo na may probable cause. Hanggang doon lang kayo pero hindi pa matatawag na guilty si Bantag. Tawag lang kay Bantag pa rin, accused lang yan at wanted nga lang kasi mayroon siyang warrant of arrest na pinalabas ng korte. Yung korte ay sa pagpalabas ng warrant ay hindi nag-exercise ng judicial function. Ay. Una, pag-issue ng warrant, nakabase yan sa may findings na siya ng korte ng tinatawag na initial finding na mayroong prima facie evidence. Ministerial ng pagpalabas ng warrant. After sa pag-determina na may prima facie evidence to determine at with the reasonable certainty of conviction, saka pa lamang papasok ang tinatawag na judicial function pag binigay nyo na sa korte ang kaso. I hope so. Very clear ako. Pakinggan na lang natin. So, ano Wala na. Ay, hanggang lang. Yun lamang po ang aking puntos dito. Dapat ko sana malaman ninyo what is a judicial function. Pag sinabing judicial, malalim na tingin sa mga bagay na hindi mo makikita ng biglaan sa tingin ng mata. Halimbawa, yung judicial function ni Haring Solomon. May dalawang babae, pare-pareho nagsasabi sila yung nanay ng anak. Sa desisyon ni Haring Solomon ay judicial function kasi ang desisyon niya, paghatol niya, yun na yun. Hindi niya kapag hatol ng piskal na kakasuhan pa lang. Mananalo pa yung kinasuhan nyo. Kagaya kay Haring Solomon, wala siyang papiya, wala siyang nakita mga dokumento. Dalawang babae nagsasabi silang ang ina ng isang anak. Ngayon sabi sabi naman ni Haring Solomon, sige, para wala ng gulo, hatiin na lang natin ang bata sa gitna at ang kalahati bigay sa iyo, ang isang kalahati sa iyo. Ano nangyari? Yung isang babae
Hari Solomon, wag mo na mo patayin, ibigay mo na lang sa kanya. Doon, nakapag-isip si Hari Solomon, tinake judicial notice niya yung ugali ng nanay. Ugali ng nanay na ayaw talaga yan, bahala na, ayaw mamatay ang kanyang anak. Ay ang tinatawag na judicial function. Dapat ang korte sa Pilipinas, hindi man jury system, dapat nag-exercise ang tinatawag na judicial function by taking judicial notice. Halimbawa, example sa judicial notice, si Bong Revilla sa kaso na pagpandaramdong na inaakusa siya kanya, ang depensa niya, 6 na taon o hanggang 9 na taon, nangyayari na nag-endorso si Bong Revilla, may sulat siya, nandoon sa binibigay sa ahensya, tawag doon implementing agency, na sasabihin, ibigay mo ang aking pundo na nakalaan sa akin bilang senador sa kay Napoles, Janet Napoles, at bahala na siya magpatakbo kung paano patakbuhin ang kanyang pundo. So ngayon, sabi ni Bong Revilla, kinasuhan siya eh. Acquitted siya rito. Piniki ni Attorney Richard Camby na kanyang Chief of Staff yung endorsement niya. 6 na taon nagsinungaling. Ang involved sa kada sulat mo ay 20 million, 10 million, 24 million, 40 million. O ano ngayon sa tingin mo sa ugali, totoong ugali ng tao? Eh di ba, siluso ang tao para lalo na pag pera pinag-usapan? Ibig mo sabihin, pwede ba mangyari yan sa karanasan ng buhay ng tao na si Bong Revilla ay hindi niya alam, hindi niya alamin, at hindi ba siya bibigyan ng pasubali ng Commissioner ng Audit na alamin niya kung baka niloko siya? Ito po, tatarsulatan sila. Tapos, sa loob ng 6 na taon, napatunayan mo, sabi ng judge na nagdesisyon, na ginawa yon ng isang Richard Camby na pamimiki ng pirma ni Bong. Anong klase? So, ibig sabihin, pinapakita ko lang kung anong judicial function. Mag-isip ng malalim ngayon, totoo ba, pwede ba mangyari yan? Eh, tika mo na. Yung una pa lang, unang taon, maaaring nakalusot. Pangalawang taon, maaaring nakalusot. Pangatlong taon, mabukang hindi na pwede. Guilty talaga si Bong Revilla doon. Pinapasauli nga sa kanya yung 124 million. Tapos, hindi ba, sayuan lang kayo ng budots, bumuto naman kayo. O, sige, hanggang dyan na muna tayo ngayon. Mag-shoutout lang ako at ng konti. Jobsius, tapos si Beth, Presperes, Tito Happy, Muna Custodio. Ano, saan ba yun? Anyway, tapos si Lani Reyes, si Muna Custodio, Sunny Day, tapos si Lani Reyes, Bernard Magtibay, Presperes, attorney, baka may mga manghila sa iyo, di pa kayanin ang lecture nyo. Ay nako. Kahit ano magdebate tayo, Yosek T. Jupiter Pluto, Marhay Naga, diyan Dr. Engineer Toto. Eddie Aristaid, ano bang final gusto niyan na ma-achieve nila yung sa ganitong pagtira nyo na sa pagka-executed pagpadala kay PRD? Ed, wala akong pakialam dyan sa ang atin lang dito lahat ay proseso. Di na justify nila yung pagkamali nila na hindi nila sinunod ang utos ng Article 59. Sigurado ko dyan, may raming kakaso ng disbarment yan kay Yusek T. At doon ka pala hindi mo binigyan ng advice si General Torre. Oh, andun din si Jean Pajardo, abogada rin yan. Yan po ang sinabi, sundin natin. Huwag niya kung mo nakapatay yung tao, excuse na lang ang iba. Hindi pwede yun.
magiging ano naman tayo, sino pa maniniwala sa atin kung ang lahat ng tao sa sinasabi sa tingin natin guilty ay bahala na hindi nasunod ang lahat? Hindi po pwede yan. Pangit po yan. Kung talagang bansa ka ng maayos, ay dapat sundin mo pamantayan. Total, hawak na ninyo si Duterte. Hindi pa ninyo may dala doon sa kwan. Maaga pa lang, alas 10 pa lang. Hawak nyo na. Pinakamalapit na korte ay yung Pasay City. Bakit hindi nyo dinala sa Pasay City? Oo. Lani Reyes, slight physical injuries ang sinampa sa Metropolitan Trial Court. Pwede po bang issue ng warrant of arrest ang presiding judge? Tinapos ang kaso na walang defense. Pwede po mangyari yan. Walang defense, ibig sabihin po, walang defense lawyer, hindi po pwede yan. Pero kailangan, dapat may defense lawyer. Pwede niyong ipasukan yan. Ireklamo yung judge na yan. Racket. Sunny day. Nagising ako sa boses ni Dr. Toto. Salamat naman. Sunny day, ATC Junior. So, Racket, tapos Shirley Ann Lansang, Domingo Barameda, Marhay Naga, tapos ATC Junior. That's true, Dr. Toto. The saying goes, you fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me. Tama. Domingo Baramida, Marhay Naga, Jonas Guevara, madidisbar si Attorney Claire nito. Ay, hindi ko naman pa-disbar sa Attorney Claire. Mahal ko yan. Dinidepensa ako laban kay Tulfo. Mother Lily na sa Amerika. Pero hindi. Dapat ma-realize sana ni Attorney Claire. Hindi po pwede niya, lalo na sabihin niya na yung tinatag na yung state na may hawak sa akusado ay detention state ay sa Netherlands. Hindi po. Pag-aralan mo po mabuti, Ma'am Claire. I don't want you to fall in that kind of work. Matalino po kayo. Mother Lily sa Amerika, Engineer Toto, huwag po kayong masyadong magpawala sa mga news dahil mga fake news factory po sila. Lalo nga natin tirahin, may obligasyon po tayo na kontrahin ang lahat ng fake news. Para lahat naman na maayos na news ay mapapasok sa tamang ang matitira. So, Jonas Guevara, si Mother Lily sa Amerika. Engineer Toto, huwag po kayo, nabasa ko na pala si Roy Bagamasbad. Sindikato ang gobyerno ngayon. Talagang pinakamalaking sindikato gobyerno. Romano Niposino sa Lucho Toto Kausing from Japan. Salamat po. Jonas Guevara watching from UAE. Matalino po si Atty. Claire kaysa sa inyo. Ay, wala problema kung mas matalino siya kaysa akin. Okay lang yan. Roy Bagamaspad. Sindikato ang gobyerno. Tabasa ko na pala si Roy Bagamaspad. Kaya hanggang ngayon po hindi makukuha sa sensitives sa Timor-Leste. Kasi inunor po sa Timor-Leste ang proseso. Okay, ganun. Kung inunor ang proseso dito, dapat, basahin ko pa ha, nag-utos pa rin ang International Criminal Court na bigyan ng pagkakataon si Duterte na mag-apply ng petition sa korte kung magpiyansa siya kung hindi. Yan ay hindi binigay sa kanya. Bagkos, sa pagmamadali nila ni Bongbong, ay kinarga na. Sino ba may-ari ng eroplano? Hindi ba si Bongbong? Lagi niya ginagamit yan. Sila ni Elizalde ko may-ari niyan. Si Rico Evangelista, Dr. Engineer, ano ba ang pagkasala, sabi doon sa sa hinulid. Ito pala, itakil ko pala. Pagkatapos itong kay Yusek T, nais ko lang sabihin, kahit si Atty. Claire Castro ay mali sa pagsasabi na ang DOJ ay competent judicial authority. I'm sorry.
Dalawa kami ni Attorney Libayan. Ang nagsasabi hindi pwede si Attorney Libayan. Isinusugal niya ang kanyang lisensya. Hindi po pwede mangyari yan. Yan. Pakinggan natin sandali sa Attorney Libayan. Ito, sa Attorney Libayan. Ito, joker kasi mag-deliver sa Attorney Libayan eh. Masyado siyang joker eh. Magaling siya mag-joke. Yan. Yan. Pantay. Yan, si Yusek Domingo. Saan ba yun? Gusto kong kumuha ng ano eh. Gusto kong kumuha ng pero nakalagay dito the Department of Justice, Kagawaran ng Katarungan, is under the Executive Department of the Philippine Government. Responsible for upholding the rule of law in the Philippines. It is the government's principal law agency serving as its legal counsel and prosecution arm. Sandali, ayaw mag-load yung ano eh. Bilis! The Department of Justice derives its mandate primarily from the Administrative Code of 1987, Executive Order number 292. Executive Order 292. Nasa Executive Department ito. Executive Issuances. Executive. Other tasks falling within the multifarious duties of the executive branch. Executive branch. Executive other tasks falling within the multifarious duties of the executive branch to administer the laws devolved upon the department through the secretary. I think hindi naman tayo mag-aaway na dyan, no? Na executive branch yan. Okay? Executive branch yan. Pakinggan natin yung dahilan niya. Hindi siya judicial. Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba ng DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Oo, kasi hindi ka competent judicial authority. Ganun lang. Incompetent judicial authority. Huwag niyo niloloko yung tao, please. PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba ng DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Meron masama. Huwag tayong fake news. Huwag tayong fake news, please. Tama na. Thank you, Attorney Libayan. Alam mo, big joker yung mga abogado magsasabi na judicial authority. Competent judicial authority ng Department of Justice. Fake news! Fake news! Fake news! Nako. Hanggang doon lang muna tayo. Tika mo na, meron pa pala akong ihabo lang. Ang nilabag pa nila ng Department of Justice at saka ng mga pulis na humuli, ito pa, basahin ko. Dalawa pang, may karapatan pa si Digong na magsampa ng kaso sa korte. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon dahil ilipad ng eroplano. Ganun po ginawa nila. Tingnan natin. Ito. Ito yung Rome Statute. Asa mas malaki yung isa.
ay katabi na lang. Gusto ko malaman ninyo ang proseso. Gusto ko kayo nakakaalam ko ano para walang kwento na kung nakakahiya, ito, huwag nyo nang ipaglalaban. Kasi lalaban po na lalabas na ang pinaglalaban nyo sa kagustuhan natin na maparusahan si Duterte, pinaglaban nyo ay mali ang ginamit ninyo. Yan So nakalagay dito sa Article 59, sa unang dapat dalhin siya sa korte, pinakamalapit. Alas 10 na nahuli. Dapat mga alas 11 sa korte na siya. Hindi nila ni Pastor kaya delikado sila. Tapos, paragraph 2, may karapatan na mag-apply, right to apply, mag-file ng petition sa korte. Ganun lang simple. Ngayon, kung hindi nila nagawa yun, magkaroon sana ng leksyon na malaki para sa inyo yan. At hanggang dyan lang at maraming salamat po. Para at least alam niyo yung batas na pag-aresto sa mga isang wanted ng International Criminal Court. So, Roy Bagamasbad, niloloko po tayo dyan. Nag-aral naman na po tayo. Alam natin ang mga batas. So, Jonas Guevara, attorney, wala na kaming pakiusap, pakialam. Diyan, ang gusto naman namin ay yan si Madam First Lady. O sige, gusto niyo pag-usapan natin? Ihalo ko si First Lady. Toby Sanchez. Sino ba yung bumoto kay BBM? Hindi ko alam. Ako, ibang minuto ko The Road Runner. Parang ang dating naka-insulto, ininsulto nila Attorney Claire ang Supreme Court. Yes, that's it. Rico Evangelista, Dr. Engineer, hindi ako makikinig kay Libayan. Very, very boring yan. Mag-discuss. Time consuming. Hindi naman style na kasi. Okay? So, tapos ito, maayong gabi, Katoto, ATC Junior. Dr. Toto Kausing is right. Don't have to be a follower of the Marcos and Duterte. Dapat Marcos Duterte sa totoo lang tanggalin na natin yung dalawa. Pero sa proseso, hindi natin pwede. Sabihin patayin natin. Si Pres Perez, kumusta po yung hearsay tungkol kay First Lady? Okay, ito naman hanggang ngayon po si First Lady ay sinasabi na sabihin na lang natin na nahuli ay sabihin na lang natin na nasangkot siya sa isang gulo kung saan ay itong taong ito ay namatay. Ipakita ko sa inyo yung tao na namatay. Siya si Paulo Tantuco. Ngayon, barkada ito ni First Lady. Ito naman si First Lady. Ilalabas ko mamaya. So, tinanggi po ito ng Malacanang na nahuli si Lisa Araneta Marcos. Pero ito yung breaking news na narinig natin March 11 na kung saan araw din na dinideport bibitbitin si ni Digong Duterte. Okay. Obviously, ang mga source ng balita nito ay nasa Amerika. So, out na tayo nasa International Criminal Court. Dito ngayon tayo kay Mr. Paulo Tantuco. Siya po ay anak ng may-ari ng Rostans. At natagpuan siyang patay. Sana,
ang sabi, siya ay namatay sa overdose sa cocaine. Yan. Yan po si Rastans Paulo Tantoco. Si Paulo Tantoco, bata pa siya namatay, 44 years old. Basahin natin. Paulo Tantoco, a prominent player in the local retail industry, has died at the age of 44. The heartbreaking news was shared on 9 March by his brother Rostan Commercial Corporation President Donnie Tantoco, who conveyed a message from their parents, Rico and Nena Tantoco. It is within great sorrow that we share the sudden passing of our son Paulo Pawe Tantoco. Paulo's parents, Rico and Nina Tantoco, said, "We are devastated by our loss and kindly request our prayers for Pawi, your prayers for Pawi tawag kay Paulo, and our family. We will share more details as we finalize arrangements for bringing him home." So nasa Amerika pa ang katawan ni Paulo Tantoco. Paulo is the grandson of Benvenido Tantoco Sr. and Gliceria Rostia Tantoco, who founded Rostan Commercial Corporation. In addition to Donnie, his siblings are Robbie, Gippy, Katrina, Bea, and Joel. After 12 years of dating, he married his wife, Dina, who is part of the Social Secretary Office of Malacanang. In a civil ceremony in Las Vegas, then renewed their vows at the Montecito Chapel in Laguna in 2016. They have 3 children, Alana, Bella, and Zach. Kawawa naman mga anak nila. Paulo is the second sibling to pass away following Joel. I can sympathize. Makarelate ako kasi sa aking pamilya 4 na namatay. Sunod-sunod. So, Pawi Tantoco, a member of the prominent Tantoco family with ties to the Rostan groups of companies, passed away on March 9, 2025 while on a trip abroad. His parents, Rico and Nina Tantoco, confirmed the news, expressing their grief and requesting prayers. Arrangements are being finalized. Sige, Paulo, sumalangit na kaluluwa mo. Makatulong sana na malaki pamilya mo sa Pilipinas. Ay. So, ito naman, ang binalita na tinanggi ng Malacanang na nabilanggo si Lisa. Ito naman yung ipa-screen natin. Yan, napabalita yan, wild Marites. Lisa Marcos ay na preso sa USA pero hindi daw totoo. So, sumulat si Jean Mangalos. Yan si Lisa Marcos. Kunwari ng payat. Laging naka-photoshop yung damit niya. Para lalabas na payat siya. Manila, Philippines, Malacanang on Thursday, March 13, dismissed the rumors that First Lady Lisa Renata Marcos was detained by U.S. officials. Several online posts claim that First Lady was held in the U.S. in connection with the recent death of Rostan Commercial Corporation, heir apparent Paulo Tantoco. There is no truth to such claims. Sabi ng First Lady, to that First Lady was held by law enforcement as well as in Los Angeles or in any other place. Ang nagsalita ay si Atty. Claire Castro. So, First Lady's US visit. Pero totoo na pumunta si First Lady sa Amerika. Andun siya ngayon. According to the palace, First Lady was in the US to attend an event hosted by risk service firm Applied Underwriters. The event called Meeting of the Minds was challenged by several notable figures, including Lara Trump, daughter-in-law of U.S. President Donald Trump. Marcos also participated in the Manila International Film Festival during her visit. A Facebook post from the First Lady documented her 3-day stay in the United States where she was seen interacting with various personalities at the NYFF, including The Voice winner Sopronio Vasquez III at actor Piolo Pascual. May 9 pa lang sila pala nagkasama. May 9 ba? Hindi May 9.
kasama sila. Yun ang dahilan kung bakit siya nasama. Rumors of Marcos alleged detention began circulating online following the International Criminal Court's arrest of former President Rodrigo Duterte. Some of Duterte supporters claim that his arrest was meant to divert attention from Marcos' supposed detention. However, Duterte's ICC case has been ongoing for years. Basta yun lang sinasabi. Ang narinig ko marites dito ay na-overdose sila, nag-session sila ng cocaine at na-overdose, kaya nadali. Pero hindi naman natin alam kung totoo yun o hindi. Lumabas lang sa mga dyaryo, kaya ayun, delikado. Si Napio Navales, pwede ba i-apply kay Duterte yung yung justice na sinasabi nyo sa mga kriminal na sinalay sa inyo sa helicopter at hinulog nila sa dagat? Oo, pwede. Kaya dapat may kumaso. Ang problema, walang kumakaso. Rico Evangelista, Dr. Engine, ano po yung masasabi dun sa insidente na kinasuhan si E.S. Mijavilla? Ay, nga, obstruction justice. Ito naman, Mr. Nick, General Nick Torre, ay mamili ka naman ng ikakaso mo. Inaristo mo si A.S. Mijavilla sa salang obstruction of justice kasi sa tingin mo ay pinipigilan niya yung pulis sa pag-aristo kay Duterte. Ngayon, ano nangyari sa kaso mo? Saan mo ikukulong? Dapat dito mo kasuhan sa Pilipinas. Ang ginawa niya, hinuli niya, pinusasan si Mijavilla, tapos ginawa siya ng booking at pinadala, bahala na daw kuno ang International Criminal Court. Ay, mali. Mali po. Hindi po yung matawag na ganon yun. Okay, mahaba yung... So, yan ang masasabi ko, mali. Inaresto niya rito sa Manila, pinusasan niya, binukin niya at pinadala sa eroplano. O ibigay niyo ito, sabi niya sa tatlong CIDG ng mga pulis, bata pa. O ibigay niyo yung papel doon sa International Criminal Court. Ay, mali po yun. Hindi mo... Kaya ano nangyari? Pagdating ng Netherlands, hindi binitawad siya, hindi nila kinulong si A.S. Mijavilla. Ayun, namamasyal-masyal, pinisita si Digong kanina sa kanyang kulungan. Ay, so wala pong obstruction of justice doon. Kahit meron man, dito mo lang sa Pasay kasuhan o sa Manila. Okay ha? So mukhang totoo po, kung ako tanongin nyo, mukhang totoo yung nangyari kay Madam Araneta. Okay, hanggang dyan lang at magandang umaga po sa inyo lahat. Sige, mag-abang ako at i-share ko agad sa inyo.